Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon sa inyong lahat and welcome po sa ating Filipino service. At kami ay nagagalak sapagkat kasama namin kayo sa hapong ito sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin, pangkupulungan sa hapong ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat meron pa rin po kaming kalayaan at pagkakataong sambahin ka. Hindi man kami magkakasama physically, pero ang aming po mga puso, ang aming mga isip, at ang aming layunin na sambahin ka, doon po kami nagkakaisa at nagsasama-sama. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pag-iingat sa aming lahat, sa araw-araw. Marahil ang iba po sa amin ay nakakaranas ng mga karamdaman o yung threat ng virus. Pero salamat po sa kapayapaang ipinagkakaloob ninyo. Marami pa rin sa amin hanggang ngayon ang never na-expose o hindi nagkaroon ng mga symptoms. Salamat po, Panginoon. Marami rin po sa amin sa hapong ito ang dumanas ng mabibigat na pagsubok. Ang iba ay nawalan pa ng mahal sa buhay. Pero salamat po, sapagkat nandun pa rin ang inyong pagkalinga, ang kapayapaang binibigay, pinagkakaloob sa kanilang mga puso. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat Ikaw ay mabuti. Hindi ho namin binabase ang inyong kabutihan sa mga sitwasyong aming nararanasan. Pero ang basihan nito ay ang inyong salita. Ikaw ay Diyos at Ikaw ay mabuti. It is because of your steadfast love that endures forever. Ang inyong pag-ibig na hindi nawawala. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat din po, Panginoon, sa pagtuturo sa amin. Napakarami ho namin mga leksyon na natutunan ngayong pandemyang ito. Na hindi pala namin kontrolado ang lahat. Kami inyong pinopoint doon sa mga bagay na mahalaga. Tinuturuan nyo kaming sumamba. Kaya nga, Lord, masasabi namin that during this pandemic, that prayers are so authentic. Kaya salamat po, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok. Ginagawa mo pa rin ang mga bagay na magbibigay kalawalhatian sa inyong pangalan. Gagawin nyo pa rin ang inyong purpose, ang inyong layunin, sapagkat ikaw ay Diyos. At dalangin ko, Panginoon, na huwag nyo pong pahintulutan na ma-lose sight kami sa inyong kadakilaan at sa inyong plano, sa inyong mabuting plano. Hindi lamang po para sa amin, kung hindi sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po for staying with us. Nagkakaroon po tayo ng konting technical problems. Pero yun nga po, wala pong makakatigil sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So if you have your Bibles with you, at nasa screen nyo naman po, open it or turn it on to Jeremiah chapter 29, verses 4 to 7 and verse 11. Tayo po ay tumayo pang magbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons, and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there, and do not decrease, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile. And pray to the Lord that on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. May God bless the reading of His words. Tayo po ay makakaupo na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel, at welcome po sa ating Tagalog service dito sa Green Hills Christian Fellowship. Welcome po sa mga nasa Facebook, YouTube, at pati na rin sa mga nakikinig sa DZAS. Humihingi po kami ng pasensya sa inyo dahil meron lang po tayong mga technical difficulties. Kaya manalangin po tayo na sana maging smooth na po ang ating pag-stream ng ating worship service ngayong hapon. Pinagkakatiwala natin yan sa Panginoon. Ngayong sa panimula po natin ang ating sermon, gusto ko pong sabihin sa mga first-timers dito sa Green Hills Christian Fellowship na tayo po ngayon ay nasa isang series break. At ng mga nakaraang mga buwan, pinag-aaralan na po natin ang aklat ni Pablo sa Ephesians. Pero ngayon po, we would like to inform you whether you are a GCFer or a first-timer dito sa GCF na we are launching the next generation discipleship movement po. Hindi lang po dito sa GCF, and we hope and pray that there will be a wave of discipleship na mangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. At dito po sa GCF, we are launching the Ready, Set, Go, Disciple, the Next Generation Now. Kaya naman ang pamagat ng ating pong sermon ngayong hapon at bilang series break ay ang pagiging mapagpayapa ng mga tagasunod ng Diyos. And that is you and me. If you believe in Jesus Christ as Lord and Savior, then you are called to be a peacemaker. O sinasabi nga po sa Pilipino na pagiging mapagpayapa. At ang ating nga pong teksto ay makikita sa aklat ni Jeremiah in chapter 29, verses 4 to 7 and 11. So bilang introduction nga po sa ating pag-aaral ngayong hapon, paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano na pinapagitnaan ng samot-saring kaguluhan at hidwaan sa loob at labas ng simbahan? Makikita natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong hapon na tinatawag po tayo ng ating Diyos na maging mapagpayapa sa mundo dahil noon pa man in the Old Testament and in the New Testament, kalooban na po ito at utos na po ito ng Diyos para sa kanyang mga tapat na tagasunod. Ngunit, ang tanong, paano nga ba isasabuhay at maipapamalas ng isang Kristiyano ang kapayapaan ng Diyos? Paano niya maipapakita ito sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga komunidad at sa Pilipinas at sa buong mundo? So muli, bilang pagdiriwang sa pag-launch ng Ready, Set, Go, Discipling the Next Generation Now, ang panalangin ko po naman bilang pastor ay maging priority ministry po natin ito sa GCF at ang lahat ng simbahan sa buong mundo. Kaya suriin po natin, paano nga ba tayo magiging pagpapala at magiging mapagpayapa sa mga mas nakakabata sa atin sa loob at labas ng simbahan. Simulan po natin yan by asking just one simple question. Bakit nais tayong maging mapagpayapa ng Diyos sa ating mga kaaway? Bakit nais tayong maging mapagpayapa ng Diyos sa ating mga kaaway? And we will try to answer that nga po by understanding also yung konteksto ng ating kwento. Sabi nga nung theologian na si Dr. Thomas Constable, judging by Jeremiah's life, it was a sad one. One long martyrdom. He probably encountered more opposition from more enemies than any other prophet. Much of it stemmed from his message to his own people, the Israelites, that they should have an unconditional surrender to their captors, the Babylonians. Babylon is named 162 times in the whole book of Jeremiah. He was hated, jeered, ostracized, harassed, and more than once almost killed. At makikita yan in chapter 11, chapter 12, chapter 26, and chapter 36. Pero bukod pa sa kanyang personal na buhay na puno ng gulo at conflict, ang buong bayan din ng Israel ay pinapagitnaan din ng gulo at kalungkutan bilang paghuhusga ni Yahweh sa kanilang paulit-ulit na pagkakasala.
Kaya naman, naging misyon ni Jeremiah na pagsabihan ang buong bayan ng Israel na humingi ng tawad sa Diyos. Isipin nyo na lang nung panahon na ni-rescue ni Yahweh ang kanyang mga anak, ang kanyang mga piniling mga mamamayang mga Hebreo na papaalis sa Egypt at dadalhin niya sana sila dapat sa promised land, pero nagkasala yung generation na iyon na in 40 years they had to roam sa wilderness. Isipin nyo na lang, 40 years nagkaroon na ng 2 generations na yung second generation na ang nakapasok sa promised land, that yung older generation who were sinful and they were not setting a good example to the much younger generation, they were judged by God and they no longer was able to enter. They were no longer able to enter the promised land. Yung next generation na. So, iisipin mo na lang, wow, may bagong pag-asa na. Lahat tayo nandito na sa promised land, maitataguyod na natin ang bansa natin at si Yahweh ang ating Panginoon. But guess what? They sinned again through many kings and through the disobedience na pinakita nila from one prophet to the next, from one law after law na hindi nila sinunod sa Panginoon, judgment came. At kaya naman, pagdating dito sa Jeremiah, sa aklat niya, lalong-lalo na in chapters 24 to 29, letter na ito ni Jeremiah sa mga naging captive at mga naging preso, mga naging alipin ng Babylon, na pinatira na sila sa bayan ng Babylon bilang mga Israelita na magiging dayuhan, na titira na sa Babylon for 70 years bilang judgment at pag-uusga ng Panginoon sa kanila dahil sa paulit-ulit nilang hindi pagsunod sa Diyos. So one generation after the next, sinning and then asking for forgiveness. Sinning and then asking for forgiveness again. One generation after another, one king after another, they kept on obeying and disobeying. Talagang hindi sila naging consistently faithful. And this is why, in chapter 24 to 29, sabi ni Jeremiah dito, to all of you who are in exile, ito ang judgment ng Panginoon sa atin. We will live as captives for 70 years in Babylon. But take heart, dadating rin ang panahon na ire-rescue tayo muli ng Diyos. Kaya naman, kung tatanungin nga natin kung paano nga ba dapat tayo maging mapagpayapa bilang utos ng Diyos sa ating mga kaaway, suriin natin kung ano yung naging example at mensahe ng Panginoong Diyos sa mga Israelita noong sa panahon na sila ay pinapagitnaan ng kanilang mga kaaway at nakatira sila mismo sa lungsod na hindi nila masasabing kanila. So, unang-unang punto sa tanong na yun, bakit mahalaga na maging mapagpayapa tayo sa ating mga kaaway? Unang-una, para ito sa ikabubuti natin sa tuwing ihahangad din po natin ang kabutihan ng ating mga kaaway. Para sa ikabubuti natin ang paghangad ng kabutihan sa ating mga kaaway. At ang unang rason na makikita natin dito is in Jeremiah 29 verse 7. Ang paghangad ng kabutihan para sa kalaban ay utos nga ng Diyos. Sabi in verse 7, tumulong kayo, using ang salita ng Diyos version, tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin ninyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. So, dalawang bagay ang makikita natin bilang aral sa unang punto natin, ang hangarin ng pagkakaroon ng desire na maging mabuti at maging matiwasay din yung estado ng buhay ng mga kalaban mo. Parang napaka-countercultural niya, parang inconceivable kasi nga, dayuhan ka di ka lang alien sa isang lupain na wala kang pagmamayaring lupa. Ikaw ay bihag, captive. You no longer report to Yahweh as your king or to King David or to King Solomon. Para sa kanila, bilang mga Israelita. They were reporting to the Assyrian king. Pero ang sabi ng Diyos ganito, tulungan nyo sila, yung mga kasamahan nyong mga taga-Babylon, yung mga Assyrians na yan, at ipanalangin nyo na umunlad sila.
So dalawa yung hinihingi ng Panginoon sa kanila, no? Tumulong at ipanalangin yung kanilang mga kaaway. Ngunit, kung susuriin pa natin ng mas malalim, ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon dito na kabutihan o peace sa English translation na banggit sa verse 7? Kaya kung meron kayong NIV o NLT o King James Version, makikita nyo doon na peace instead of the word kabutihan, yung makikita natin, o welfare sa inyong mga Bible translations. And that gives us a clue kung ano nga ba yung ibig sabihin sa Bible when you read the word peace in your English translations. Kasi nga, sa unang panahon, when the Hebrew people were using the word peace, it meant so many things. It connoted many different kinds of meaning for them to live out what peace really means according to the Word of God. Sabi nga ng Baker Encyclopedia tungkol sa salitang peace o sinasabi nga nilang shalom sa lengguwahe ng mga Israelita noon. In the Old Testament, the most prominent term for peace held a wide range of connotations. It could apply to the state of the individual. It can apply to the relationship of a man to another person, a woman to another woman. It can apply to the conflict between nation to nation, or it can apply also to the relationship of God and of a man or a woman. So, ang dami po niyang ibig sabihin. So, sa madaling salita, ang peace, kapayapaan o shalom na sinasabi po natin dito sa salita ng Diyos ay ang kapayapaan at kakaiyusang ninanais ng Panginoon at sa atin na holistic dapat ang perspektibo natin. It is an individual, external, personal, relational, societal, and spiritual wellness na dapat na i-apply ng isang tagasunod ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. So ngayon, balik tayo sa kwento ng mga Israelita sa Jeremiah 29. Bilang mga dayuhan, paalala ng Panginoon sa kanila na dapat na silang mamuhay na iniisip na nila ang kapakanan ng mga taga-Babylon. Nais ng Diyos na tratuhin nila ang kanilang mga kaaway bilang kapwa, na hindi na nila aawayin, na hindi nila gegerahin habang nandun sila sa lungsod ng Babylon. Pero, kailangan rin nilang ipanalangin yung mga concerns at prayer items ng mga kalaban nilang ito. At tutulungan rin nila dapat sila sa oras ng pangangailangan nila. Kumbaga, ito ay paalala muli ng Diyos sa kanila. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Adan at Eva sa Genesis 1:27 and 28, diba? I want you, sabi ng Diyos kay Adan at Eva, to multiply and subdue the earth. So hindi naman nagbago yung command ng Panginoon from Adam and Eve to the Israelites, whether they live in the promised land or whether they were aliens, exiles in the land of their enemies, they were called to still follow the Word of God. Sila ay tinawag na ng Diyos na makibahagi sa pag-unlad ng Babylon. Nais din niyang ilapit na sa mga Israelita na dapat alalahanin natin yung kapakanan ng mga Babylonians na ito kahit pa man sila ay kaaway ninyo. So sa perspektibo ng Panginoon, ito yung desire niya para sa kanila. Ito ay dahil may practical din na implikasyon sa kanilang wastong pakikipagkapwa. Ikauunlad nila bilang mga anak ng Diyos ang pag-unlad ng kanilang kalaban. Sa pagtugon sa physical at pati na rin sa spiritual na pangangailangan nung lungsod nila. So pinapakita lang nila muli sa Diyos na, Lord, we are still following your word. Even though ang hirap-hirap, even though wala na yung templo kung saan nagwo-worship kami dati, even though sira-sira na yung bayan namin, wala nang mga pader sa Jerusalem, andito kami sa bayan ng aming mga kalaban, we are hopeful na susundin pa rin namin dapat ang kalooban ninyo. And that is the perspective that each and every Israelite was thinking. No? And yun yung hope and prayer ni Jeremiah para sa kanyang mga kapwa Israelita. Kaya naman kung iisipin natin, noon pa man hanggang ngayon, ang paglago ng negosyo,
ang pagkakaroon ng mga trabaho, ang maayos na pakikipagkapalaran, ang maayos na pakikipagkalakaran, o ang masayang pakikipaglaro at pakikipagkaibigan ng mga bata na walang inaalalang diskriminasyon dahil sa kulay ng kutis ng isang tao o pagkakaiba nila ng mga relihiyon nila noong unang panahon. Hanggang ngayon, applicable pa rin itong katotohanan sa atin. Dapat tayo ngayon, ninanais din ng Diyos ngayon, na tayo ay makapamuhay ng payapa kasama ang ating mga kaaway, mga hindi kilala, at mga taong ibang-iba sa ating pinaniniwalaan. Naalala ko tuloy nung ako'y nagtatrabaho bilang headhunter sa isang HR consulting firm. Makikita mo talaga sa mata ng bawat tao na na-interview ko noon kung gaano sila takot at excited na makakuha ng trabaho sa ibang bansa para mabigyan ng ginhawa yung kanilang mga naghihirap na mga pamilya dito sa Pilipinas. Naiintindihan ko yung takot dahil pupunta sila sa lupain na hindi sila pamilyar, iba ang lengguwahe. Pupunta sila sa isang lungsod o bayan na wala gaanong Pilipino. O kung meron man, kakaunti lang. Pupunta sila sa isang bayan na baka marahil ay mahirap hanapin yung mga simbahan na mapupuntahan nila kada linggo. So ang hirap-hirap po ng sitwasyon ng mga tao na nakakausap ko noon, nung ako'y isang headhunter sa isang HR consulting firm. Pero nakikita mo rin yung excitement dahil hopeful sila na mababago nila at mabibigyan nila ng ginhawa ang kanilang mga pamilya na iiwanan for 1, 2, or 3 years. Nabanggit ko ito kasi hindi nila alam. Ilan sa kanila, ginagamit na sila ng Panginoon para umunlad yung mga lungsod kung saan sila pinadala ng Diyos. Hindi nila nare-realize, and maybe there are already some Christians who are understanding it now. But somehow, some way, God is using the Filipino to be sent out to different countries para maging pagpapala tayo at para umunlad ang ekonomiya at ang mga lungsod at bayan kung saan naroroon ang bawat mga Pilipino. No? And proud na proud tayo dyan. Sinasabi nga natin, bayani ang mga Pilipino na yan dahil nagsasakripisyo sila para sa mga pamilya nila. It's the same kind of emotion, most probably, that these Israelites were feeling in a land not their own. And after realizing na, Lord, sana iba na lang yung desisyon na ginawa ko, sana sinunod na lang kita. These were the mixed emotions that they were also experiencing. Narinig nila, nabasa nila yung sulat ni Jeremiah. Okay, Jeremiah, sinasabi mo sa amin, dapat maging successful kami dito ng mga Israelites sa bayan na ito. It's just like any other Filipino who's hoping and praying, Lord, pinadala mo ako dito sa Middle East. Lord, pinadala mo ako dito sa Europe, sa United States para maging nurse, maging welder, maging engineer. Nais ko pong mabigyang ginhawa ang pamilya ko at hindi nare-realize ng mga Pilipino na ginagamit din sila upang maging pagpapala sa lupain na kung saan sila pinadala ng Panginoon. Ang tanong ngayon, tayo ba ay namumuhay na may mindset na gusto ko ring makatulong sa pag-unlad ng ibang tao? Tayo ba ay namumuhay na mapagpayapa, na ninanais natin ang kaunlaran at kabutihan ng iba? Tayo ba ay nananalangin at nagbibigay ng tulong upang maging matiwasay at maging successful din yung buhay ng ibang tao? Gaano pa man sila ibang-iba sa atin, So the second thing that is being reminded sa atin dito, din ngayon, may leksyon din ang Panginoon para sa mga pinili niyang mga mamamayan. So hindi lang desire ng Panginoon na ipaalala sa kanila na, sige, magiging successful kayo kung hahangarin nyo yung success ng mga Babylonians. Yung isang gustong ituro dito ng Panginoon sa kanila ay yung leksyon para sa kanilang bilang mga piniling mamamayan na hindi sila papabayaan ng Diyos. Hindi sila tatalikuran ng Diyos. Tapat pa rin ang Diyos sa kanila kahit na ilang ulit na silang nagkasala sa Panginoon.
Pinagdaanan ng Israel na mawalay sa kanilang nakagis ng pamumuhay sa panahon ni na David at Solomon upang kanilang masaksihan muli ang katapatan ng Diyos. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Sabi nga niya sa Leviticus 26 verses 43 and 44, pero kinakailangan paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin at para makapahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo'y nasa lupain ng inyong mga kalaban. Hindi ko kayo lilipunin ng walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ang ganda, hindi po ba? Sobrang gracious ng Panginoon sa kanila at gracious pa rin ang Panginoon sa atin ngayon. God was reminding them before na tapat ako sa inyo. Hindi ko kayo iiwan, and it's a reminder to us today. Sinabi nga rin yan sa Hebrews 12 verses 10 to 11 sa mga tagasunod ni Kristo ngayon. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya gaya ng mga Israelita, may pangaral ang Diyos na masakit. Ngunit senyales ito na inaalagaan niya tayo. Ito ay upang lalong palakasin ang ating pagkakakilala sa Kanya bilang matapat na Diyos na hindi tayo pababayaan. Kaya ang tanong, tayo ba ngayon ay handa na ring aminin ang ating mga pagkukulang, lalong-lalo na sa mga pagkakamaling naaapektuhan ng ibang mga mahal natin sa buhay? Lalong-lalo na ang mga kabataang magmamana sa consequence ng ating mga desisyon. Handa na ba tayong baguhin ang ating mga pag-uugali upang hindi matularan ng susunod pang mga henerasyon ang ating mga pagkakamali? Nahihirapan ba tayong makita at tanggapin ng buong puso ang disiplina ng Diyos na para naman sa ating kapakanan at para sa kapakanan ng iba? Ang hirap tanungin ng mga bagay na ito, pero kailangan siyang tanungin dahil kung hindi natin aaminin ang ating pagkukulang sa Panginoon, may consequences hindi lang para sa atin pero sa mga mahal natin sa buhay tulad ng mga Israelita na ilang ulit nilang pinasa ang kanilang mga kasalanan sa kanilang mga anak at nagsuffer ang mga generations after generations because the older generations were not faithful in obeying God. Ang daling sabihin ng isang matanda tulad ko na ano ba naman tong batang to hindi sumusunod? Ano ba naman tong batang to? Dapat makinig na siya sa isang sabi. Ilang ulit ko na rin nagagawa yan sa anak ko. Minsan naiisip ko dahil wala akong tulog, dahil kulang ako sa pahinga, dahil ang kulit-kulit ng anak ko. Minsan, kahit na 3 years old pa lang ang anak ko, nasisigawan ko, napapagalitan ko, nakakalimutan ko, 3 years old lang itong anak ko. Pero tayong mga mas nakakatanda, we have the capacity to understand the Word of God. And if that is the case, why are we refusing to be consistent in obeying God's Word? Tragic po ang consequence. Dahil ang pagkukulang natin ngayon, maapektuhan yung future ng mga anak natin at mga magiging anak nila. Kaya hindi tayo willing na magbago, hindi rin po magbabago yung mga susunod pang generation sa atin. Pangatlong leksyon ng Panginoon. Pinaalala niya in verse 11, in chapter 29, na ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan.
Marahil siguro yung ilang sa mga Israelita, sinasabi na nila, wala naman ang Diyos dito. Wala yung templo dito sa Babylon. Wala tayong synagogue dito. Wala yung Jerusalem dito. Wala na ang presensya ng Diyos dito. But through the words of Jeremiah, God was reminding the Israelites and is reminding us today, ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga sabi niya in verse 11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan ninyo. God was reminding the Israelites, plano ko to para sa inyo. Kahit na ilang beses na kayo nagkasala sa akin, plano ko pa rin ang pagpapala para sa inyo. Plano ko pa rin ang kabutihan para sa iyo. Grasya ko pa rin ito na ibibigay ko sa iyo at hindi ko ipagkakait sa iyo. At tinuloy nga ni Jeremiah, at ang plano ko ay bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ilang ulit na itong sinabi ng Panginoon sa kanila. Ilang ulit na itong pinakita sa kanila. Just be faithful to my laws and you will see the wonders that I can give you and even more. Pinili silang mga mamamayan ng Panginoon at pati na rin sa atin ngayon kung ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristo. Pinili ka rin niya na maging anak din niya. Kaya ang mensahe ng Diyos noon at mensahe rin sa atin ngayon, gaano man katagal, maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Nakita natin yan sa naging misyon ni Ezra at Nehemiah nung sila'y bumalik para ma-rebuild nila ang sirasilang bayan nila sa Israel. At ito nga yung naging panalangin ni Nehemiah nung finally nakabalik na sila. At nung sinisimulan na nilang mag-worship uli sa templo at nung dahan-dahan na nilang naitataguyod yung kanilang mga pader sa banal na lungsod ng Jerusalem. Ito ang panalangin niya in Nehemiah chapter 9 verses 32 to 33. Now therefore, our God, the great God, mighty and awesome, who keeps His covenant of love, do not let all this hardship seem trifling in your eyes. The hardship that has come on us, on our kings and leaders, priests and prophets, on our ancestors and all your people from the days of the kings of Assyria until today. In all that has happened to us, you have remained righteous. You have acted faithfully while we acted wickedly. Na-imagine ko na lang. Marahil habang lumalago ang pamilya ng mga Israelita sa Babylon noon, at habang tumatanda yung mga anak nila, at habang nag-aasawa na sila, habang lumalaki sila bilang mga dayuhan, yung mga pamilyang ito sa Babylon, marahil sinikap ng mga ama, ng ilang mga ina, ng ilang mga lola, na ituro na yung tamang history kung bakit sila ay nagdurusa bilang isang bayan for 70 years as judgment of God. Habang lumalaki nga yung kanilang presensya sa Babylon, marahil tinuturo na nila yung kanilang alpabeto, yung kanilang mga kasabihan, mga awit, mga kwento ng kanilang mga bayani, mga gyerang ipinanalo laban sa kanilang mga kaaway noon. Marahil, nakwento na rin nila siguro yung mga kasalanan ng kanilang bayan. Yung kasalanan nila bilang mga ama, bilang mga ina, na naging parusa tuloy ng Diyos ang kanilang pagkakaalipin. At hindi lang sa kanilang mga ama't ina, pero pati na rin sa mga anak. At marahil, ibinahagi na ng ilan sa kanila ang lesson na huwag na nilang ulitin pa ang kanilang mga naging kasalanan sa Diyos. Kaya ang tanong, gaano ba natin talaga pinagkakatiwalaan ang Diyos ngayon? Naniniwala ba tayo na sa lahat ng ating paghihirap ngayon ay secure pa rin ang future natin sa Diyos dahil dinidisiplina niya tayo? Lalong-lalo na para sa mga kabataan na magiging future recipients sa mga consequences ng ating mga magaganda at masasamang desisyon. Tulad ng paulit-ulit na mensahe ng mga propeta na ibinahagi ang salita ng Diyos sa kanilang mga pamilya noon, hindi ba't oras na para mahintunan natin ang cycle ng kasalanan sa mga susunod pang henerasyon? That is the challenge for us today. Alam niyo, gusto kong i-share itong kwento na ito. Masimpleng kwento ng ginhawa, hango sa awa ng isang gwardya. Itong kwento na to ay galing sa Philippine Star. At ganito ang naging pag-uusap ng isang pulubing bata
at ang isang security guard. Sabi nung bata, Kuya, kuya. So tinatawag niya yung gwardiya, no? Oh, yes sir, sabi ng gwardiya. Tubig. Sabi ng gwardiya, tubig lang, sir? Di ka gustog soft drink? So tumungo yung bata. Alam niyo, ilang beses ko na tong nakita ang senaryo na to. Nakikita ko madalas na yung mga gwardiya talagang papaalisin nila yung mga batang, mga nanmumulubi at nagugutom. Pero naniniwala ako na marami rin ang mga kwentong ganito, tulad ng gwardyang ito, na naawa sa batang kumakain ng mga tira-tirang pagkain sa fast food store na ito. Nakakatuwang isipin, no? Ang isang arawang gwardiya na marahil ay mangangailangan din oras na tamaan siya ng COVID. Kailangan niya ng pang-ospital niya o para sa mahal niya sa buhay, imbis magtakwil ng isang batang gutom at uhaw, ay talagang naawa at nagbigay ginhawa at nagpakita ng gininto ang puso upang makapagbigay ng kapayapaan at kaginhawaan na hindi mababayaran ng salapi o pera. Ganito rin ang nais ng Diyos sa mga Israelita noon sa Babylon at para sa atin ngayon. Sinasabi ngayon ng Diyos sa atin na nais niyang makita itong ganitong klaseng pag-uugali na magiging mapagpayapa sa lahat ng tao, anuman ang antas ng anumang estado nila sa buhay. So kaya naman, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, balikan natin yung tanong, bakit nga ba mahalaga na isipin natin ang kapakanan ng ating mga kaaway, no? At bakit nga dapat ihangad din natin ang kabutihan para sa kanila? Meron pong aral na binibigay sa atin ng Panginoon. At meron ding blessing na nakalaan para sa atin sa tuwing susundin natin ang utos na ito na maging mapagpayapa. Pangalawa, ang pagiging mapagpayapa ay utos sa atin ng Diyos. No? So hindi lang siya inutos sa mga Israelita noon sa Jeremiah 29, consistent ito all throughout the Bible. Sabi nga sa ESV Global Study Bible, the exiles should hope and work for Babylon's success, for they will share in the success. Welfare covers all aspects of peace and plenty according to John 14:27. And the people of Israel were true to their calling when they brought blessing to the Gentiles, to the Babylonians. Kasi yan ang sinabi ng Panginoon in Genesis 12:2-3, and I will make you into a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. And I will bless those who will bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ito yung kalooban ng Panginoon para sa mga Israelita na maging pagpapala sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, sa lahat ng mga pamilya sa buong mundo. Mabe-bless ang Israel ng Panginoon at magiging blessing sila ng Panginoon sa iba pang mga tao sa buong mundo. Kaya naman, bahagi ng liham ni Jeremiah in chapter 23 verse 5-6, sabi niya, darating ang araw na paghaharian ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katuwiran at katarungan sa lupaing ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ang ating katuwiran. At sa panahong iyon, maliligtas ang Huda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Kaya naman noon pa man sa Old Testament at sa New Testament at hanggang ngayon, nais na ng Diyos na pagpalain at handugan ng kanyang kapayapaan ang lahat ng mga bayan sa pamamagitan ng kanyang ipinukod at pinabanal ng mga mamamayan. Yan ang ating mission ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo. Sabi nga in Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Tunay kang anak ng Diyos kung ikaw ay mapagpayapa.
At pangako din yan na sinabi ni Kristo sa mga disipulo sa John 14:27, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Ito yung sinasabi po natin ng pagiging mapagpayapa. Ito ang kapayapaan na galing sa Diyos, galing kay Kristo Jesus sa atin ngayon bilang followers ni Jesus Christ. Kita natin ito sa mensahe mismo ni Jeremiah, sa pangakong Mesiyas na sinabi niya in chapter 23. Kaya ang kapayapaan na manggagaling sa Diyos ay makikita rin natin ngayon kay Kristo. Kaya ang tanong, bilang panghuling punto natin ngayong hapon, bilang application, paano nga ba maging mapagpayapa? Paano natin gagawin ito? Balikan natin yung verses 4 to 7. Paano ba natin maisasabuhay ngayon bilang mga Kristiyano ang mungkahi ng propetang si Jeremiah sa mga Israelita na bilang bihag na nakatira sa bayan ng kanilang mga kaaway sa Babylon, paano magiging praktikal ang pamumuhay natin ngayon bilang mga Kristiyano? No, sabi doon in verses 5 to 7 sa aklat nga ni Jeremiah in chapter 29, "Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not increase." Parang restatement na naman ito sa command ng Panginoon in Genesis 1:27 and 28. Roam, multiply, and subdue the earth. Hinihikayat na rin tayo ngayon to take heart itong mga practical na mga command na sinabi ng Diyos kay Jeremiah, because if you notice the words being used by God here, build your house, live in them, plant gardens, and eat. Parang sinasabi lang ng Lord, live the way you are meant to live normally. And then, establish relationships, build a family, and be a thriving family that experiences the blessing that I am willing to give. So prosperity pa rin nga ang iniisip ng Panginoon sa kanila, even though they were sinning, and even though they were not faithful, God was still faithful. Kaya dapat ang ating mga buhay, mga simbahan, mga komunidad, ay maging pagpapala sa buong lungsod at mga bansa kung saan man tayo itatalaga ng Panginoon. Dapat ibahagi natin at maisabuhay natin ang mabuting balita ng kapayapaan na handog niya through Jesus Christ. Only through the name of Jesus Christ. Tayo ngayon ay biniyayaang magbahagi ng kapayapaan ng Diyos sa bagong mga henerasyon. Naway maturo at maipakita natin ang kaibahan ng pamumuhay bilang mga humble at tapat na anak ng Diyos. Marami pong paraan para gawin natin ito sa panahon ngayon, And just a few reflection questions na galing sa sermon notes ni Pastor JP Kabuhat. Let me ask you this. Iuuna mo pa rin ba ang kapakanan mo bago ang kapakanan ng iba? Na parang si Jesus, diba? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos nung siya ipako sa krus in Luke 22:42. Ano ang mga sakripisyo na maibibigay mo para sa iyong mga pamilya? Parang si Jesus in Romans 5:8, namatay siya at binigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Paano mo maipapakita ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos sa iyong mga pananalita, sa iyong pag-aasal, sa iyong kaklase, sa iyong paaralan, sa iyong trabaho, opisina, negosyo o profesyon? At makikita natin yan in 1 Corinthians chapter 6, verses 12 to 20. Paano mo mapapagaan ang buhay ng isang tao ngayong linggo bilang salt and light sa mundo, ayon nga sa utos ni Kristo sa kanyang mga disipulo in Matthew 5:13 to 16. Paano mo magagamit yung mga talento mo, yung sports mo, yung hobbies mo, yung pag-aaral mo upang makatulong ka sa pag-unlad ng mga nakabababa at walang-wala. Tulad ng sinabi nga in Hebrews 13:16. Maaari mo rin bang pakinggan ang pinagdadaanan at hinanaing ng asawa mo at hindi ka maging defensive at mag-alay ka ng oras talaga
na hindi ka manghuhusga pero makikinig ka muna. Gaya nga ng sabi in Galatians 6:2. O hindi kaya, oras na kaya para mag-open up ka bilang kabiyak at malaman ng asawa mo kung ano nilalaman ng puso't isipan mo? Paano mo mapapangalagaan ang kalikasan sa iyong pamilya, negosyo o kumpanya? Sabi nga yan in Genesis 1, verse 22. At paano mo matutulungan iba't ibang mga tao na sundin ang utos ng Diyos? Paano mo sila madidisciple? Paano mo mapapakita ang salita ng Diyos na gaya nga ng sabi in Philippians 4:8? Ipakita natin araw-araw ang blessing na nasa sa atin at ang pag-ibig na nasa sa atin galing sa Diyos. Handa ka bang mag-rebuke at tulungan ng isang tao na nagkamali? Gaya nga ng sabi in Matthew 18. At handa ka bang makisalamuha at makakilala sa mga tao na nakasakit at kumakalaban at umaaway sa iyo na gaya ng sabi in Luke 6:35-36. Marami pang paraan, Kaya tulad ng mga Israelita sa mga henerasyong naging tapat at hindi naging tapat, challenge din sa atin ngayon na ibahagi sa mga susunod pang henerasyon ano ang tamang daan patungo sa tamang pamumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Marami pang ibang paraan. Panghuli, bilang challenge, samahan natin ang mga kabataan ngayon. Tabihan natin sila, tawagan natin sila, at lalong-lalo na huwag natin kalimutang ipanalangin itong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, at kabarangay o ka-village natin. Bilang pangwakas, handog ni Jesus ang kapayapaan para sa mundo. At maaari nating simulan ito sa mindset natin na babaguhin ko na ang maling nagawa ko para ang mga susunod pang kabataan sa akin at mga anak ng mga magiging anak ko at mga magiging apo ng apo ko ay mababago nila ang buhay nila para kay Jesus. Sa mga GCFers na nakikinig ngayon at nanonood ngayon at nag-worship ngayon sa Panginoon, mag-sign up lang muli sa ating Ready, Set, Go, Disciple the Next Generation. By logging in into bit.ly, GCF Ready, Set, Go, upang masimulan nyo na yung discipleship journey ninyo at maturuan ninyo ang next generation kung paano dapat mamuhay bilang tagasunod ng Diyos. At sa mga nakikinig sa atin ngayon for the first time o sa mga taga-ibang simbahan, lapitan nyo na ang inyong mga pastor, elder at deacon at sabihin nyo, Pastor, deacon, elder, handa na po akong mag-disciple sa aking family, mag-lead ng Bible study sa aking family. Pwede nyo bang turuan ako paano ko gagawin ito? At kung ikaw naman ay isang bisita ngayon na hindi pa talaga nakakakilala ng husto kay Kristo, huwag nang mag-atubili. Mag-PM po sa amin at mag-message lang po sa amin sa Facebook Messenger ng GCF. Kung nais nyo pa pong makilala si Jesus at kung nais nyo rin pong ipakilala si Jesus sa iba, ito na ngayon ang oras na maging mapagpayapang alagad ng anak ng kataas-taasang Diyos. Isipin na lang natin ang magiging kinabukasan ng ating bansa, ng buong mundo, kung papahalagahan natin ang bawat pamilya, ng bawat Kristiyano, ng bawat simbahan, na magkakaisa sa pagiging pagpapala at sa pagiging mapagpayapang mga anak ng Diyos upang ang mga susunod pang henerasyon ay tunay ngang sumunod kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Lord, thank you po sa pagkakataong ito na ipinaalala niyo sa amin kung ano ang mahalaga sa aming mga nakakatanda na sa pananampalataya. Ang mahalaga ay masundan namin ang inyong mga kasulatan at inyong mga utos at inyong kalooban at aming maituro at maibahagi at maipakita bilang mabuting ehemplo sa mga susunod pang henerasyon kung ano ang dapat gawin upang sa gayon ay ang kanilang kinabukasan, upang sa gayon ay ang kanilang future ay secure dahil ipinakilala namin kayo sa kanila. Panginoon, humihingi kami ng tawad
humihingi kami ng pasensya sa inyo. Naway mabago na po namin ang mga maling desisyon namin, ang aming mga behavior na hindi nakakatulong sa aming mga anak, sa mga nakakababata sa amin sa pananampalataya. Forgive us, O God. Help us to be better and be more mature as adults who know better. Rebuke us, O God. And by the power of your Holy Spirit, naniniwala po kami, nakakayanin po namin magbago ng tuluyan. At isuko na talaga ang buhay na makakaapekto negatively sa aming mga pamilya, sa aming mga lungsod, at sa mga kabataan. Oh God, even forgive your church. Both the local and universal church. Marami pa po kaming pagkukulang. But we know by your power, we can do it. By your word, we can do it. Help us to be faithful, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Inaanyahan ko naman na po kayo na waksan na po ang ating programa ngayong hapon at nagpapasalamat kami uli sa inyong pasensya na kahit po may mga technical difficulties po tayo, ay tapat pa rin po kayong sumamba sa Panginoon ngayong hapon. Manalangin po tayo. Panginoon, panalangin po namin ang mga salita ng propetang si Jeremiah, kung saan sinabi niya, "Makapangyarihan kayo, ang Diyos ng Israel." Nais po namin na isa puso ang sinabi niyo in Jeremiah 29 na kayo ang aming Panginoon. At nais po namin na isa puso ang verse 13 na kami ay lalapit sa inyo ng buong puso. Naniniwala kami na tutulungan niyo nga po kami. Natutulungan niyo po kami at ibabalik niyo po kami mula sa aming pagkabihag, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nakaraan. At tulad ng sinabi nga ng propetang si Jeremiah, naniniwala po kami na pag-iingatan niyo rin po kami tulad ng ginawa niyo noon sa mga Israelita at hanggang ngayon sa amin, sa inyong simbahan, sa inyong mga tagasunod, na ibabalik niyo kami sa inyo. Dahil kayo ay ang aming tapat na Ama. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.